So ayun na nga ang narrative noon ni Ramil Madriaga doon sa impeachment hearing ay niregalo daw niya yung painting na yon kay VP Sara. Pero ngayon, ang sabi ng abogado ni Ramil Madriaga, abay ni-request daw ni VP Sara yung painting na yon. Nako po, ay mukhang nilalaglag ni attorney itong si Madriaga ang kanyang kliyente. Panoorin natin ang video. Right. Puntahan po natin yung mga annexes na lumabas. So there was a photo of a Zoom meeting. There was a video nung nagpalitan po sila ng flag sa, was that in? Matnog. Matnog. And there was a happy birthday. I'll just, ito pong muna. Ito pong Zoom meeting na to, medyo naging controversial ngayong araw na ito dahil yung painting behind the VP. Yeah. Let's stick to the Zoom meeting if we can pause that. Ramil Madriaga had claimed na yan yung inirigalo niya. Yeah. Supposed to be kay VP Sara. Pero may lumabas pong balita na yung artist was saying that that's not true. Hindi Okay. ho ba? Kasi sabi niya ata pinagawa ko pa yan sa, tama ba? Laguna ba? No, si Ramil was saying nagawa ng scholar niya sa Laguna. Exactly. Ayun. And then the artist was saying, that Gawa is, ko yan. oo, aking gawa yan. Wow. Was he lying? Or what happened there? If the artist already came out and said that did not come from Ramil Madriaga. Well, narinig ko yun after nung house, no? May nag-post sa Instagram, then sa Twitter. Then we check kay Ramil, no? He's not lying, no? Sa Zoom meeting na yan, nakita niya yan, nasa likod ni VP Sara. Sa Zoom meeting na yan, iba yung mga reflection ng light. Sabi niya sa akin, yan, yung painting na yan, ako nagregalo niyan. Bakit niya sinabi yon? Because nagregalo siya ng ganong painting kay VP Sara. He asked the scholars yung marunong mag-drawing sa Laguna na mag-drawing, gumawa ng ganon. Paano nangyari yon? Paano? Sa isang pag-uusap nila, may isinend na photo si VP Sara sa kanya. Ang Pakita sabi mo niya, nga. nakakwento niya kasi may isang magaling mag-drawing dun sa Laguna. Nag-send si Sara ng photo. Ang sabi niya, ang binanggit sa kasama ko is make this an inspiration. Okay. Okay. So binigay ni Ramil sa artist yun, nag-drawing yung, dati bata pa yun eh, nag-drawing yung babae sa Laguna ng dalawang painting. Isa kay BP Sara, isa para kay Ramil. Yung para kay BP Sara, kinuha pa ng PSG yun. So, during the Zoom meeting, I think yung Zoom meeting 2021 pa yan, bago mag-election yan. Tapos nung pinapakita namin yung mga photo sa Easy Pilipinas Facebook, nakita niya yan, ako nagbigay niyan. Because he was very sure, kasi nagbigay talaga siya ng ganong painting. Whether it is pure imitation or imitation, hindi ko masasagot yan. Basta ganun-ganon yung konsepto ng painting, babaeng walang muka, Oo nga, no? merong yelo sa Nakatingin sa likod, Pareho-pareho. nakatingin sa side, Pilipiniana, color green, and combination of orange. So, nagpagawa siya ng dalawang painting. Kinuha ng PSG yung isa, and presumably, binigay kay BP Sara. That's why when nag-zoom sila, alam niya yun yung niregalo niya. Now, somebody is claiming na hindi ako may gawa niyan. Hindi namin kailangan awayin yung taong nagsasabi na painting niya talaga, genuine niya yan. Ang sinasabi lang namin, nagpagawa si BP Sara, pinagaya niya yung painting What? niya. But if that is the story, Pinagaya. nagkamali po si Ramil Madriaga. Would you submit to that? Well, kung when he said makikita that was the painting? Kung makikita namin yung genuine painting sa likod ni BP Sara, at talagang makukompare namin dun sa hawak ni Ramil, dun sa Laguna, na magkaiba, then we will submit. Na siguro gawa nung taga Davao yun, pero sabi nga niya, may kopya siya ng painting na binigay niya si Sara. Akala niya yun. Kung hindi yun yung kinabit sa likod, hindi namin i-argue kung yun talaga yung original nung sa Davao. Ang sinasabi lang namin, meron siyang binigay similar sa ganung painting. So narinig niyo naman ang abogado ni Madriaga. Abay ang sabi niya, nagpagawa daw si VP Sara, nag-request daw kay Madriaga na gawin itong painting na ito. Pero ito lang bakit naman magpapagawa si VP Sara ng replika ng painting? Kung nasa kanya na mismo yung original, yung aspiring artist ka, tapos mga ngopya ka ng gawa ng iba. Hindi ba ang logic na kay VP Sara yung pinaka-original na painting, tapos magpapagawa si Sara ng replika? Diba? Ang logic. Halata mo naman talaga dito sa sagutan ni Attorney Palad ng abogado ni Ramil Madriaga na nagpapalisot na lamang Diyos ko, Billionaire News Channel.
Sa kwentong ito ni Attorney Palad, maniniwala kayo? Ano kayo? Mahina ang pag-iisip? Baka nga kahit grade 6 hindi maniwala dito sa abogado ni Madriaga? Anong sense, di ba, na magpagawa ka ng peke? Nasa iyo na yung original, yung mismong piece o original na likha mula sa original artist? What's the sense of having a copycat from an amateur artist? Yung scholar ni Madriaga? Kung talagang ina-admire ni VP Sara, yung mismong likha na yon ng artist, pwede naman niyang bilhin yun. O di kaya humiling pa sa original na artist ng original na piece. Bakit sa isang amateurista pa? Bakit ka maghahangad ng isang copycat? Hindi ba? Mukhang tanga lang ito si Atty. Palad sa kaka-explain at talagang napaghahalataan mo na parang nagpapalusot lamang. Baka naman sa susunod nito, yun sa susunod na hearing, baka i-present na ni Madriaga yung scholar niya. Ano? Hindi kaya? Pero doon lamang sa sinabi ni VP Sara na kung totoo man yun na sige sabihin na natin na totoo na sinabi ni VP Sara na make this as an inspiration. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na gayahin mo itong painting na ito. At naiba na nga ang narrative ngayon ng abogado ni Madriaga. Ang sabi, niregalo daw kay Vice President Sara. Tapos ngayon, ni-request na ni VP Sara yung painting na yon. Ano ba talaga? So parang ginagago na lang talaga tayo ng lahat ng nasa likod nito. Ang sworn at napirmahan na affidavit ni Madriaga, suddenly, magbabago. So ano nang ganap ngayon? Maghahanap sila ngayon na magpe-pretend na naging scholar ni Madriaga, na magkukunwari na ipinagawa sa kanya yung painting na yon? Good luck na lang. O diba? Ang gulo ng kanilang statement. Sa bagay, sa umpisa pa lamang, ang gulo na talaga ng mga pahayag at testimonya ni Madriaga mula pa nga doon sa mga tseke, sa branch, sa bank branch, na wala naman palang branch doon ng bangkong yun. Tapos doon sa may restaurant, lahat ng kiniklaim ni Madriaga, basag. Walang katotohanan. Tapos doon sa, ang sabi niya, nag-claim daw siya, inutusan daw siya ni PRRD na kumuha ng 100 million pesos doon sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga. Pero wala naman pala dong mall hanggang ngayon. Diba ang gulo-gulo? Ang gulo-gulo na. Talagang sirang-sira na. Sirang-sira na ang kredibilidad at pagkatao ni Madriaga. Lalo niyang sinira. Kumbaga negative zero na ang kanyang pagkatao. So ano inyong masasabi dito? Na ang sabi noon ni Madriaga, niregalo daw niya yung painting. Tapos suddenly, pinagawa daw sa kanya. Tapos ngayon, ni-request na ni VP Sara yung painting na yun. Ang gulo, di ba? Hindi nila alam paano ito palulusutin dahil nabuko sila sa maling painting na yun. Ano ang inyong opinion? Abay, i-comment mo na yan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.